Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Mapia malulam sa kanang mga lukas pangali nami ang mga Bangsamoro. Siyempre magandang hapon po sa aming mga kapatirang settlers communities at piyota maganda naman sa mga kapatid po naming mga indigenous people. Panibagong araw naman mga Kabangsamoro at panibagong pagkakataon naman ngayong araw ng Biyernes, May 24 taong 2024 mga Kabangsamoro. Ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulang paksa kahapon, patungkol sa Ministry of Science and Technology o MOST, sa pangunguna yan ni Minister ng MOST mga Kabangsamoro, MP Engineer Aida Silungan. At syempre kami po ay nagpapasalamat at bumabati sa lahat ng ating mga listeners and viewers ng ating programa, At sa mga gusto pong mag-comment at mag-shoutout sa kanilang mga kasamahan o kaibigan o mahal sa buhay mga Kabangsamoro, pwede po kayo mag-comment sa ating live streaming. Sa ngalan po mga Kabangsamoro ng BMN Technical Team sa panguna ni Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Ahmad, at ang ating mga kagapay sa technical control mga Kabangsamoro, si Sir Hasanuddin Singgon at Ustad Muhammadin Gumaga Sulaiman. At syempre yung Peace, Security and Reconciliation Office o PSRO sa ilalim ng pamumuno o programa ng punong ministro ng BARM, Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Nagtapos po tayo mga Kabangsamoro doon sa ating talakayan sa mga iilang activity lamang program and services ng MOST mga Kabangsamoro. Ay doon po tayo nagtapos kahapon doon sa BTA Bill number 44 para po doon sa pagsisikapan na magkaroon ng maitatag para sa mga Bangsamoro Mujahideen na magkaroon sila ng sariling opisina mga Kabangsamoro. At syempre nabanggit po natin yung halaga, yung proposed budget mga Kabangsamoro, 500 million pesos para doon sa ilalaan doon sa opisina ng mga Bangsamoro Mujahideen. At yan na po yung miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at miyembro rin ng Moro National Liberation Front mga Kabangsamoro o MNLF. Sa pagpapatuloy mga Kabangsamoro ngayong araw ng Biyernes, SNT Minister hand over Android tablet mga Kabangsamoro, Starbooks and other project in Basilan, Yan po sa pangunguna ng Ministry of Science and Technology mga Kabangsamoro. Nagbigay sila ng mga Android tablets mga Kabangsamoro para doon sa opening program, doon sa kasabay nito yung 5th Bangsamoro Foundation Day mga Kabangsamoro. At buwan pa rin ito ng Enero taong 2024, January 23, 2024, andun po sa Island Provinces of Basilan mga Kabangsamoro. At napakaswerte naman ng mga beneficiary, yung mga mag-aaral mga Kabangsamoro na tumanggap sila ng mga Android tablet, Starbooks at iba pa. At yan po mga Kabangsamoro, doon po yan sa various SNT project, doon po yon sa Sitio Bakisong, Barangay Kambog, Municipality of Albar, Basilan mga Kabangsamoro. Kasama na po dyan mga Kabangsamoro na
nandoon mga kabangsamoro yung Minister of Interior and Local Government o MILG, spearheaded by the Minister ng MILG mga kabangsamoro, si Minister Attorney Shah Eliza B. Dumama Alba. Present po dyan sa mga araw na yan at yung mga ilang membro from the Bangsamoro Transition Authority of BTA Parliament. At syempre, nandun din mga kabangsamoro yung mga local chief executive in the provinces and other key official of the Bangsamoro. At syempre, during the event mga kabangsamoro, the ministry delivered significant project, yung nabanggit natin kanina na yung mga Starbook mga kabangsamoro, digital library and science laboratory apparatuses, to represent, para po dun sa mga representative ng iba't ibang paaralan mga kabangsamoro. Siyempre yung first batch ay kanya pong tinanggap yung mga BASE, yung merit receive, tumanggap po sila ng mga Android tablets to support their science education studies. Ibig sabihin ay talagang nagkaroon ng isang malaking oportunidad sa mga mag-aaral na tumanggap nito mga kabangsamoro dahil lalong mapapadali yung especially yung tinatawag natin na science education dahil kinakailangan po nila yan mga kabangsamoro. At dahil doon ay kabilang yon sa proyekto ng Ministry of Science and Technology para sa mga benepisaryo sa Albarca Basilan mga kabangsamoro. Siyempre nagkaroon din mga kabangsamoro the turnover of early warning system doon sa mga local government unit ay kasama rin po doon sa kinandak mga kabangsamoro. At iba pa doon, bukod po doon mga kabangsamoro, MOST provided processing equipment for beneficiaries enrolled in programs. Yan po yung mga technology transfer and commercialization and special development fund program mga kabangsamoro. So bukod pa doon sa mga Android tablet na kanilang tinanggap mga kabangsamoro ay meron pa silang mga iba pang program. At syempre karagdagan pa doon mga kabangsamoro ay nagkaroon din ng turnover ng mga various project in other provinces of the Bangsamoro. At yan po naman mga kabangsamoro ay sa sunod na araw o kasunod na araw, January 25, 2024. At syempre kaugnay pa rin yan mga kabangsamoro dun sa celebration of the 5th Bangsamoro Foundation Day in North Cotabato. So bukod dun sa Basilan mga kabangsamoro, nagkaroon din ng programa ang MOST sa Special Geographic Area, particularly sa Municipality of Pikit mga kabangsamoro ay nagkaroon din sila ng turnover ceremony. So syempre yung iilan mga kabangsamoro, yung mga nakinabang o yung mga benepisaryo ay talagang nagpasalamat sila dun sa kanilang natanggap na proyekto at kanila pong sinabi na hope for a more prosperous future for the Bangsamoro. So sana yun naman mga kabangsamoro yung talagang layunin ng Ministry of Social Science and Technology para dun sa mga kabataan. Para magkaroon ng kasaganaan at especially mga kabangsamoro magkaroon ng kinabukasan. Yan po mga kabangsamoro, yung pinangunahan ni MP Engineer Aida Silungan dun sa 5th Bangsamoro Foundation celebration in SGA. At syempre, dyan po yan sa Pikit, North Cotabato, January 25, 2024. Kabilang din doon mga kabangsamoro doon sa mga programa doon sa Special Geographic Area, yan po ay ginanap mga kabangsamoro doon sa Pikit Gymnasium at dumami po o umabot yung dami ng mga attendees mga kabangsamoro sa araw na yan, 7,000 attendees mga kabangsamoro, reflecting the vibrant spirit of the Bangsamoro community. So, syempre, ang tema po dyan mga kabangsamoro are a journey towards mutual understanding, peaceful coexistence, and a shared future in the Bangsamoro. Yan po yung nabanggit natin sa mga nakalipas na araw, na tema nung ika-5
foundation ng Bangsamoro dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So marami po pong mga programa dyan mga kabangsamoro sa pamamagitan ng Ministry of Science and Technology. Doon sa kanilang mga intervention and project design, kabilang na po yan yung to uplift the life of the Bangsamoro. Yung mga sa mga komunidad ng mga Bangsamoro. At kabilang lamang yan mga kabangsamoro sa mga program and services. At syempre, nandyan din po mga kabangsamoro, katuwang din ng MOST, yung MSSD. Yung Ministry of Social Services and Development mga kabangsamoro ay kasabay doon na may din sila ng mga welfare good and bad project mga kabangsamoro. Nandyan din po yung project tabang sa ilalim ng Office of the Chief Minister, tuloy alay para sa Bangsamorong nangangailangan. At syempre, dun sa mga kabilang na po dyan, yung mga medical assistance, mga bigas, mga kabangsamoro, at marami pa pang iba dun sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro. Ayan, so kabilang mga kabangsamoro sa naging program ng MSSD, sa mga nakalipas na buwan mga kabangsamoro ay nagkaroon din ng mga pa-contest doon sa mga muhadara at mga kabangsamoro, MOST mga kabangsamoro para doon sa kanilang mga pa-contest doon sa mga kabataan para i-encourage yung mga mamamayang Bangsamoro. At syempre, kabilang dyan sa pinaka-highlight mga kabangsamoro dahil maraming sumabak sa programang yan. Pero panoorin po natin yung mga kabataang Bangsamoro na champion, yung lalaki at babae. Panoorin po natin mga kabangsamoro yung kanilang Muhadara Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kisusin sa idiom na ayakumul na walagun nakaganat sa perkapito. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان على سائر شهور السيدة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحديثي معكم اليوم ألا وهي فضيلة صوم رمضان. Ang paksang tatalakayin natin sa oras na ito ay patungkol sa mga kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay kasyam na buwan sa Islamikong kalendaryo. Itinangi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ang maraming kabutihan bukod sa iba pang mga buwan. Ang ilan sa mga naturang kabutihan nito ay una, ito ang buwan na itinangi ng Allah dahil sa kapahayagan ng pinakadakila at pinakamarangal mula sa banal na kasulatan ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah verse 185. Ang Quran ay pinahayag sa buwan ng Ramadan. Ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan, patnubay at pamantayan sa pagitan ng tama at mali. Pangalawa, patatawarin sa kanya ang mga nagawa niyang kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may paniniwala at pag-asang pagpalain ay patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Kaya mga kapatid kong mananampalatayang Muslim, nararapat lamang na mag-ayuno tayo ng may paniniwala at pag-asang pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapatawad ang ating mga kasalanan, at kapag napatawad ng Allah ang ating mga kasalanan, tiyak makakapasok tayo sa paraiso, insyaallah. Mga kapatid, sulitin natin ang buwan ng Ramadan. Magdasal tayo ng 5 beses. Isagawa ang sunnatu rawatib, qiyamul lail, pagbabasa ng Quran, paggawa ng kabutihan at marami pang iba, upang masulit din natin ang gantimpalan nito. Alhamdulillah, tayo ay napakapalad dahil inabutan natin ito na tayo ay nabubuhay pa kasama ang ating pamilya dahil hindi natin alam kung aabot pa ba tayo sa sumusunod na Ramadan. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayon at iba pa nating ibada. Allahumma amin wa ilaguna aqtatimu kalami rajan minallahi ayakuna sihatan fa'afiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po mga kabangsa moro, yung ating mga little Bilal, Siyempre mga little muhadarat mga kabangsa moro nung nakalipas na mga buwan, Ramadan 2024. So, dyan po mga kabangsa moro ay nanalo po sila, yung mga champion na funded by the MOST ng 10,000 pesos mga kabangsa moro. Siyempre, napakaganda ng mga batang lumahok sa programang yan. Ayan mga kabangsa moro, at panoorin po natin yung mga video highlight ng para magiging gabay ng halalang Bangsamoro.
Halalang Bangsamoro. Abdul, di ba rehistrado ka na? Pwede ka nang bumoto sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa 2025. Inshallah, Fatima. Curious lang ako, ano bang pinagkaiba ng botohan sa BARM ngayong 2025 at ARMM noon? Medyo magkaiba nga. Sa ARMM noon, Regional Governor, Regional Vice Governor at mga miyembro ng Regional Legislative Assembly ang ibinuboto ng mga residente. Sa 2025, ang ating iboboto ay mga miyembro ng Bangsamoro Parliament o mga MP. Ilang MP ang maaari kong iboto? Pwede kang bumoto ng isang parliamentary party member, isa mula sa iyong distrito at representative kung mayroon kang kinabibilangang sektor. Galing nga! Sana maraming Bangsamoro ang makilahok sa first Bangsamoro Parliamentary Election sa 2025. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng Bangsamoro constituents na sa taong 2025 ay gaganapin ang first ever Bangsamoro Parliamentary Elections kasabay ng eleksyon sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang regular elections simula ng naipatayo ang BARM, ang Bangsamoro Government. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Code na naisabatas ng ating mga masisipag na members ng BTA Parliament, mabibigyang direksyon at proseso ang pamamaraan ng pagboto sa ating rehiyon sa 2025. Mahalaga para sa ating mga mamayang Bangsamoro, lalo na sa mga susunod na henerasyon, na maging maalam sa mga pagbabago ng eleksyon sa 2025, lalo pat ang uri ng pagboto sa BARM ay magbibigay daan sa ordinaryong Bangsamoro na mabigyan at mas mapalakas pa ang kanilang boses na ipaglaban ang kanilang karapatan sa kung anumang sektor at grupo sila nabibilang. Kaya't panawagan ko sa lahat na alamin, makisali at bigyang importansya ang mga diskurso patungkol sa eleksyon sa 2025. Aralin at tindihin ang Bangsamoro Electoral Code. Ang ating mga boto ang magiging daan upang may pagpatuloy ang ating pinagpagurang makamit at sinimulan. Nasa inyong mga desisyon at sa mga boto ang magiging tulay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating pinagpalang Bangsamoro Region. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalang Bangsamoro. Yan po mga kabangsamoro, no? Tayo pa magbabalik sa puntong ito. Ayan mga kabangsamoro, mag-commercial break muna tayo sa ating pagbabalik, ay pagpapatuloy natin yung mga talakayan ng Ministry of Science and Technology.
kukuha ng mga pulis. Ano ka rin na makakukuha? Let's all welcome to deliver his message, our visitor from our neighbor municipality, province, from Maguindanao del Norte, Governor Abdul Rauf Makakwa. Palakpakan po natin. Maaari mo pang mag-upo na. Bismillahirrahmanirrahim. First, to Honorable Governor Dr. Mamintal Adjong Jr., the Honorable Vice Governor Maguindanao Lanao del Sur, the Mayor Host, Honorable Attorney Dimnatang Pansar, and the Vice Vice Mayor, all mayors in Lanao del Sur who are present today, my colleague and my companion in coming here, the mayors of Maguindanao del Norte, please stand please for recognition. Okay. And other, kasama namin yung mga former mayor din ng Barira, Boldon, nandito rin sila. At saka yung kaisa-isang vice mayor ng Datubla na si Bayraida, nandito rin po. At saka yung mayor at saka vice mayor, the widows, mayor and vice mayor. Nandito sila ngayon. Nabigyan ako ng parang lesson kung sakaling pupunta ka dito, di kaya kung sakaling mag-upo ka, dito ka mag-upo sa tabi ng microphone kasi every time nakikita doon sa kwan, nakikita doon sa sa video, sa screen. Sa lahat po na nandito ngayon, all the line agencies and also the member of the Philippine government who are here, the cooperative deputy minister, deputy director who are here also. Sa lahat-lahat po, including the security sectors, nandito rin po sila ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning sa inyong lahat. Oras po natin ngayon is 11:37. Expect na matapos ito mga 2 o'clock siguro, ha? So, ang totoo, we cannot really represent the Chief Minister. But my presence now is only to abide his instruction that sabihin ko daw kay Mayor at saka kay Governor na hindi siya makapunta because of some very, very urgent meeting that he was to address. Actually, even without representing Chief Minister, I have to come. Why? Number one, ito, municipal hall na ito, kami ang pumipirma ng contract niya nung ibigay ito. Number two, alam niyo 7 ang mayor dito na bayang, mga kadugo ko, nandito sila lahat. Please, stand please, yung mga 7 na mayor na pwedeng ipakilala ko na mga ano ko, yung bayang, nandoon, ito, at saka yung Tambaran, 7 sila nandito ngayon. So I have to come because aside from governance relation, yung blood relation nandoon. So, medyo problematic din konti yung pagsasalita because language barrier is talagang napakahirap.
Mahirap naman na magtagalog kasi ako, ingat din ako sa Tagalog eh. Kasi meron akong nababasa diyan, mas lalo na yung nasa social media, na kung magtagalog, meron daw nangyari diyan na yung isa bumili ng lansunis. Pagkatapos, sabi ng nagbibinta ng napakatamis ito. So, sabi ng bumibili, pwede bang halimbawa? So, mahirap yun kasi Tagalog, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan. Imbis kasi sample ang sample. Pwede bang sample? Pagkatapos ang nasabi, pwede bang halimbawa? So, mahirap talaga ang Tagalog na gagamitin natin sa pananalita. Meron din naman akong nakikita diyan na kaya nga daw yung mga Amerikano mayaman sila kasi kada nagpe-pray English, akala ng may kapal, Amerikano rin ang nagpe-pray. So, yung biyaya nandun sa Amerikano. Yung mga Arabo, kung magpe-pray Arabic, pagkatapos ang intindi ng Diyos, ang nagpe-pray lang yung mga Arabo, kaya nga yung lahat ng biyaya nandun sa mga Arabo. So anong pwede nating gamitin na pwedeng maintindihan ng Diyos na tayo pa lang nagpe-pray ng mga Bangsamoro? Yun ang kailangan natin. So we have to practice also to resolve this language barrier natin para tayo na hindi na natin isali ang Diyos. Kasi Diyos lahat ng language maintindihan. Pero tayo, kailangan natin na i-address din natin kung paano tayo magkakaintindihan. So, yung pangarap na lahat ng munisipyo is magkaroon ng municipal hall na kagaya nito. Sabi ni PBBM, ang pangarap ninyo, pangarap din namin. So, ang ibig sabihin, kung nangangarap kayo, pangarap din namin na magkaroon kayo. It's not bad in dreaming, pero kailangan naman, kung nag-dream kayo, paminsan-minsan, maggising naman kayo kasi hindi naman pwedeng dream lang na hindi gumising. So meaning to say, you have to plan, you have to dream, but you have to work. Kasi hindi naman makatrabaho yung taong nakatulog. So mag-dream, pero magtrabaho during the time na gising ka. Hindi naman, mayroon namang istorya na mayroon daw tumulog, pagkagising, may 1 million sa... Tinanong siya, kung tutulog ka, magising ka, mayroon kang 1 million dyan, anong gagawin mo? Sabi ng mga ibang tribo, gagawing negosyo, idipisito sa bangko, pagkatapos i-invest. Pero merong isang tribo sa atin, hindi ko lang sasabihin, ha? Hindi ko na sabihin. Kung meron kang 1 million, kung pagising ka, meron kang 1 million, anong gagawin mo? Tulog uli, kasi nandun na yun. Wala nang negosyo, kahit tulog lang, pagkatapos additional 1 million na. Huwag kang maniwala doon, hindi mangyayari yung ganon. Meaning to say, kailangan mangarap, mag-dream, paggising, magtrabaho para makamtam natin kung ano ang nararapat na mangyari sa atin. Ang akin naman, ang nangyayari sa akin, bakit nagiging governor na hindi man lang nakapag-eleksyon? So, actually nanggaling ako sa Minister of Environment and Natural Resources,
Nanggaling ako sa MPW, na-supervise ko yung MPW by 6 months. Ako nag-supervise, nagiging supervisor pa ako na MOH kasi tinakover namin yung MOH noon. Hanggang pumunta sa Executive Secretary, hanggang napunta sa Senior Minister. Pagkatapos sabi ni Chief Minister, pwede bang silip-silipin mo naman yung level ng Governor? Sabi ko, kung magkasundo kayo ni Presidente, sige. So ito na yung nangyari, sinilip-silip ko na yung pagka-Governor. So ang nagsilip ko na sa Governor, kasi there was a time na we were together with Bumbil Adyong. Nasa LPP kami, League of Provincial Governor. Ang maganda sa Governor, lahat ng tao doon guwapo. Guwapo, guwapo. Problema lang yung mga guwapo na may puti ang buhok. Ako puti rin, pero alam kong ginagawa ko para umitim. Ito yung sitwasyon. Pero kahit gaano kagwapo doon sa Governor, kung matanda ka, wala ka ng silbi. Except, yung mission mo to give service to your constituents. Yun lang ang naiwan sa mga Governor. Yung mga ibang activity, wala na, wag kayong maniwala na mayroon pang mga extra activities yan. Wala na, kahit matatanda na eh. Pero service to the people, nandyan sa puso ng lahat ng mga Governor. Kasama na ako doon, sa ganun, So, ito yung situation natin ngayon. So, lahat ng pwedeng i-deliver ni Chief Minister, yun ang i-deliver ni Nagib Sinarim because he is really the authentic person to say all those yung sinabi niya na mga plano ni Chief Minister, plano ng BARM tungkol sa lahat ng mga probinsya natin at saka yung mga munisipyo natin. Yun na yun. So sana tuloy natin yon. What is important is magkakaisa tayo. Tayo talagang gagampanan natin yung lahat ng pwedeng gagampanan, particularly that we are now in campaigning on moral governance. Moral governance, ito na lang ang pagbabago natin. Kailangan natin gawin yung moral governance nito. Governance, in my own simple interpretation, is not only getting money from the copper. Corruption, because in this moral governance, kailangan masawata yung corruption na sinasabi. Yung corruption is not only getting money from the copper of the government. Hindi lang yun. Kahit sa pag-uopisina, kailangan yung moral governance nandun. If ang tinakda ng batas, civil service is 8 o'clock, kailangan 8 o'clock ka nandun ka sa opisina. That is a purely moral governance, start of moral governance. Hindi pwedeng 8 o'clock, nagiging late o'clock. Masama yun. Hindi na yun moral governance kung nagiging late o'clock yung 8 o'clock mo. So, kailangan mag-start tayo doon sa sinasabing moral governance, only simple thing, doon lang sa pag-uopisina. Kung hindi natin kaya yun, I don't think na makaya natin yung the real issue in eliminating graft and corruption or continue natin yung moral governance na sinasabi. So ngayon, patapos na rin ako kasi hindi naman totoo yung sinasabay kong alas 12. Patapos na rin, ang akin lang, kung sino man ang nakamamasid sa pagsasalita ko ng Tagalog, kung merong pagkakamali gaya ng sinabi ko, please notify me para ma-change ko yun, para mapalitan. In order to check me or to correct me, ibigay ko sa inyong number ko para direct na makontakt ninyo ako. So, ito yung number. 0917
1602230. Kung meron na pong pagkakamali, please, wag mo na naman ninyo ako i-Facebook pa na ikaw mali ka doon, mali ka. Magano ka na lang, mag-direct na lang kayo mag-comment para I can correctly sa lahat ng pagkakamali sa pagsasa. Even in grammar, in Tagalog, or yung mga point na sinasabi, kung sakaling may pagkakamali, please, do text me na, sir, with all due respect, masama yung sinabi mo kaya hindi ko naintindihan. Sige, okay na lang. Basta kayo importante, nagkakantindihan sa text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Yan po mga kabangsamoro, the Provincial Governor of Maguindanao del Norte, si Gobsap o si Governor Abdul Rauf Makakuha. Ayan, syempre mga kabangsamoro ay tayo po ay nagpapasalamat doon sa mga nanonood ng ating live streaming. At syempre weekend na po bukas mga kabangsamoro sa mga empleyado na walang mga trabaho bukas ay rest day naman At syempre mga kabangsamoro, binabati natin, shout out po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nagla-like, follow and share ng ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Abangan din po mga kabangsamoro, mula Lunes hanggang Friday, alas 3 hanggang 3:30 ng hapon, at magkakasama-sama pa rin tayo. Yan, binabati natin mga kabangsamoro, lahat-lahat ng ating mga taga-subaybay from other country, mula sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Manila, at sa lahat-lahat ng mga komunidad sa magsulok ng Luzon, Visayas, Mindanao, at lalong-lalo na dito sa rehiyon ng Bangsamoro Government. Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN CEO Sir Tuwalid Alfonso, Executive Director Mampay Diaz Samadudi Ahmad, at ang ating mga gwapong kaagapay sa Technical Control, si Ustad Muhammadin Gumaga Sulaiman, Sir Hasanuddin Sigon, at si Ma'am Sahara Saban at Ma'am Hasna Bakol, BMN Researcher, at siyempre kasama na po yung mga bumubuo at supporter ng ating programa. Maraming salamat sa inyong oras na inilaang panonood sa ating programa. Ako po ang inyong host, ang inyong ka-network Kabangsamoro, si Dato Minas Kak. Maraming salamat at wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.